Magandang gabi, Ryan. Ano ba ang bili ng Philippine Navy sa mga organizer ng civilian caravan patungo sa West Philippine Sea? June, welcome sa Philippine Navy ang hakbang ng anumang grupo na magpahayag ng suporta sa iginigiit na karapatan ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Pero kailangan meron itong tamang koordinasyon. Isa ang grupong Atin Ito Coalition sa nagpaplano ng muling pagsasagawa ng civilian mission na may kasamang Peace and Solidarity Sea Concert sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa ikatlong linggo ng Mayo. Pero ayon sa Philippine Navy, dapat makipag-ugnayan muna ang mga ito sa kinauukulang ahensya para sa kanilang seguridad. Actions like this, like a group sale, the third organized by this particular group, is very much welcome, provided that they get the right coordination with the appropriate government agency. The Philippine Navy, the armed forces, to include other government agencies, are always ready to support them in their endeavor and to provide assistance if and when necessary. Ayon sa opisyal, case-to-case basis ang pagbibigay ng escort ng Philippine Navy. Ngunit mas maganda kung matataon ang civilian caravan sa kanilang pagpapatrolya. So basically, sir, kung mag-jive dun sa patrol plans nyo, okay yun, yung activity nila, which we will follow on the last week of May, I think. In the event that this will coincide with the different patrol plans, then it will be good to have them at the same time, on the same date. Samantala, muling tiniyak ng Sandataang Lakas ng Pilipinas na walang kahit isang military personnel ang nag-resign gaya ng kumakalat sa social media. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hindi kailangang magsagawa ng loyalty check sa kanilang hanay. Dagdag pa ng opisyal, mayroong tamang lugar kung saan pwedeng magpahayag ang mga sundalo ng kanilang mga hinaing pero hindi ang social media. We have proper avenues, no? We have mechanisms like a grievance committee, no, sa Armed Forces of the Philippines. They can make use of that. Social media is not an avenue that is formal na maglabas sila ng kanilang saloobin, no. Sa napapaloob sa Constitution, no, ang nakalagay doon na ang bawat miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas will not engage in any partisan politics. The only way that the Armed Forces of the Philippines is involved in politics is for us to exercise our right to vote. So sa ating mga kasundaluhan, the best way for them to cast their to air their voice is to cast their votes come election day. Hindi aniya kailangang mag-resign ang mga reservists dahil ang kanilang pagsali sa Sandataang Lakas ay voluntaryo lamang. Ayon sa AFP, hindi kailangang magdeklara ng red alert ang Sandataang Lakas. Wala rin namang idiniklarang red alert ang institusyon kahit pa noong kasagsagan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon naman sa Philippine Navy, sa kabila ng mga ingay sa politika at posibleng pananamantala ng mga dayuhan sa kasalukuyang sitwasyon, mahalagang manatiling buo lahat ng sangay ng AFP. Tiniyak din ito ang pagtatanggol sa Pilipino at karapatan ng bansa sa ating teritoryo. Interest groups, domestic and foreign, would like to sow intrigue, disinformation, misinformation, malinformation, to weaken the chain of command and to cause it to break. Sa ganitong panahon, importante manatiling buo ang AFP chain of command. We guarantee your security, we guarantee your safety. The Philippine Navy is resolute in its mission to safeguard our maritime borders and assert our sovereign rights in the West Philippine Sea. Yun binigyang diin ng AFP na normal at stable ang sitwasyon ngayon sa hanay ng mga sundalo at magpapatuloy sila sa pagsunod sa kanilang mandato. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.